So ayan po, nakikita niyo yung may bilog. No. Yan ay si Hansel Jane Elona Batalero. No? Yan po ay nanduroon sa isa sa mga naging live stream ni Dr. Lab. O, ayan pa yung damit niya. No? Yan, ang gusto ko lang sabihin kay Beyonce ay syempre magpakatatag ka palagi. Bali dalawa po, no, ang lalamanin ng video ko na to. Dalawang topic po ang gusto kong bigyan ng aking reaksyon. No, una ay itong nakitang ebidensya, no, ni Bopil, no, regarding dito kay Hansel Jane at ang kaugnayan niya kay Dr. Lab. No, alam naman po natin na favorite ni Bopil itong si Dr. Lab. Kaya mayroon siyang mga nakitang ebidensya. Especially now that another Hansel Jane nag-post sa Facebook page niya or sa Facebook account niya na saying na hindi daw siya yung Hansel na umiikot sa mga live stream ng Anti-Kalingap. Okay? Hindi ko naman po sinasabi na maaaring totoo na yung nag-post sa Facebook ay hindi kakilala ni Dr. Lab, but kayo po yung humusga, no, sa ipapakita ko mamayang ito. And I'll just show you the portion, but you watch it on the blog of Bopil, no? Doon po makikita yung buong kwento na yan. And another one is itong naging mensahe, no, ni Kalingap Edu para kay Beyonce dahil sa dinadanas niya ngayon na mga pagsubok dito sa mundo ng SOCMED dahil may mga nasabi si Bal against sa kanya but still protecting her, and itong involvement ng nanay, no? So because of this issues, naisipan ni Kalingap Rab na hingyan ng mensahe si Kalingap Edu para kay Beyonce. So ito po yung dalawang bagay na magiging laman ng aking reaction. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Always po, back up your sinishare na mga information with evidence, no? Or explain it in a way na mas magkakaroon ng logical, no, reasoning kung ano man po yung gusto ninyo ipaliwanag or i-share, no, dito sa mundo ng SOCMED at dito sa Kalingap community. Okay, so allow me to play yung una kong sinabi about dito sa nakitang anomaly, no, ni Bopil sa live ni Dr. Lab. Okay? So, ito po yon. So, ayan po. Nakikita niyo yung may bilog. No. Yan ay si Hansel Jane Elona Batalero. No? Yan po ay nanduroon sa isa sa mga naging live stream ni Dr. Lab. O, ayan pa yung damit niya. No? So, ito, I'm assuming na this one happened, no, prior sa post na yan ng Hansel na yan, na pinasusinungalingan niya na hindi daw siya yung umiikot sa mga live stream ng Anti-Kalingap, and now with Dr. Lab also, no? So ang point ko po rito kung bakit ko mini-mention ito, no, kasi pumasok sa live ni Dr. Lab yan. Now during that time, no, I'm assuming na hindi pa pumapasok ito doon sa mga live at nagsasalita ng kung ano-ano, especially yung sa semento at yung sa sponsor na si Leo D, no? So, from that time na nagko-comment na itong si Hansel, no, dapat in-inform na ni Doc Lab itong Hansel na pumasok na to. Kung ito man talaga ay si Madi niya. No? At yung mga pumapasok sa iba ay fake, no?
So dito pa lang, nung lumabas yung mga messages na yon doon sa live ng ibang mga anti-kalingap, di ba dapat in-inform na ni Dr. Lab? Kasi naka-jacket pa sa kanya. Oh. Di ba? Patunay lang yan na kilala ni Dr. Lab itong Jane na to. No? At pwede rin naman kasi na yung Jane na yan at yung nag-post, no? Maaring sila yan. At yung mga umiikot-ikot, pwedeng iba nga yun. Pero ang question kasi dyan, bakit ngayon lang lumabas yun? Diba? Kung kailan nabigyan na ng final warning. Ang punto ko, bakit dyan pa lang sa live na yan? Alam na ni Dr. Lab na may ganitong name na umiikot-ikot. Pero bakit parang wala siyang alam? No? Kasi kung ikaw ay concerned, no, sa madi mo, kay padi mo, di ba? Prior sa mga nangyari na yan, dapat kinausap mo na siya. Na may ganito, may impostorang umiikot sa live stream. Dapat na-resolve na kagad yun eh. Yun yung punto ko eh. Eh hindi eh. Di ba? So ano yung iisipin ng tao dito? Ako, bilang isang nakasubaybay, of course, isang papasok sa isip ko kagad, kilala ni Dr. Lab yung totoong pagkatao nitong Hansel. No? Kasi sa latest live niya, sinabi niya, natanong niya na eh. No? So kailan niya tinanong yun? Nung, most probably, ngayon lang yan. Diba? Pero ang totoo, pumapasok na pala sa live stream. So, I don't know kung paano i-explain ni Dr. Lab ito. Ito po ay aking opinion, no? Hindi ko pa po napanood ng buo yan kay Bopil na yan. So, let's play a portion. Hanggang natin. Yung mag-sell. Kilala mo o hindi? Ha? Nakapin ang comment Oh, nakapin pa pala. ng nagngangalang Hansel Jane Ilona, Batalero, at may jacket pa. At sa comment section, doon nagbabaywalan. Hello po, Nanay Hansel, shout out po. Hello po, pakatatag po kayo, hello po. Nag-reply, salamat po sa suporta ninyo. Okay? So, may mga ganun pa pala sinasabi si Dr. Lab. Oo. Dr. Lab. So, paano mo ipapaliwanag ito kay, Bopil? Oy, wala po akong kinakampihan, ha? Pinapaalalahanan ko po kayo, wala po akong pinakampihan. Ako po yung nakabase lamang sa ating mga ebidensya. No? Ito, katulad nito. So, hindi ko alam kung paano sasagutin to, kung sasagot pa ba si Dr. Lab. Ha? So, isa po ito sa mga ebidensya na Dr. Lab knows this. Hindi ko po inaalis yung possibility rin na itong pumasok na to at yung nag-post, yun yung totoo. Yung umiikot sa live stream ng mga anti-kalingap, maaari nga pong iba rin yun. No? Ang sa akin dito, regardless, no, peke man yun or not, yung umiikot sa anti-kalingap live stream, dito pa lang, pwede niya nang bigyan, no? Kapitbahay lang. Kasi nung lang sabihan niya si Hansel, hoy, may ganitong account na pumapasok sa ikaw ba talaga yan? Ang simpleng ganun. Pero wala po tayong narinig. Recently lang, na live niya, sinasabi niya, nakausap niya daw si Madinya. Hindi daw talaga siya yun. Diba? So, let's see kung ano pa yung magiging explanation ni Dr. Lab, if ever, na he will answer on this one. Okay, so yan po, para sa part na to, doon naman tayo sa pagbibigay ni Edu ng mensahe kay Beyonce. Yan, ang gusto ko lang sabihin kay Beyonce ay syempre magpakatatag ka palagi. Yan, syempre Team Kalingap, dito lang naman kami palagi para sa iyo, sa iyong family. At huwag mo kaming isipin na kami ibang tao, kami kaaway. Hindi yun. Hindi yun gano'n. Hindi mangyayari. Huwag mong isipin. Kasi minsan parang napapansin ko, lagi sila sa ibang tao, sa paligid sila Sa paligid sila na mas open, di ba? sa paligid. At yun nga,
So, yan yung naging mensahe ni Kalingap Edu, no, kay Beyonce. Magpakatatag siya, and kahit papano, since parang para sa kanila, kalingap pa rin siya, no, si Beyonce, wag siyang mag-hesitate na magtanong at alamin muna sa kanila kesa sa paligid nila or paligid niya siya nakikinig, no? Dahil kalinga pa rin yung talagang umaalalay or kumakalinga sa kanila. Yan yung mensahe ni Kalinga Pedro. And yung magpakatatag, yun yung kailangan talaga ni Beyonce sa mga panahon na to. Magpakatatag siya. Dahil sa involvement ng nanay niya, malaking factor po yun. Malaking issue yun na ginagawa ng nanay yun, na nadamay pa yung mga sponsor, which is para sa akin, sponsor should not be included in this kind of issues, no? But since na-involved na, wala na tayong magagawa. So, kailangan na lang talaga ni Beyonce magpakatatag. Di ba? And as much as possible, ignore. The better way is makipag-usap, magharap-harap uli si Kalingap Rab, si Beyonce, ang mga magulang niya. And to settle once and for all itong pag-alis or pag-stay. No? Maging malinaw po yan. I-vlog nyo po yan para po alam ng karamihan, and we might never know. No? Yan yung maging dahilan para mamatay na or matapos na yung issue na to. No? Kasi hanggat meron tong issue na to, sa nangyayari ngayon, no, napapasama si Beyonce at yung pamilya niya. No? Yun po yung nangyayari ngayon. Kaya, since nandirito na, no, pabalik na, or nandirito na nga ngayon si Kalingap Rab, they should talk. Pag-usapan na yan, nang matapos na yan. And kay Beyonce, tulad ng sinasabi ni Edu, maging matatag ka. Kailangan mo yan. Kung gusto mong makasurvive dito sa mundo ng software. No? And for sure naman, kahit pa paano, medyo matigas ka na ng konti dahil ang tagal mo na. Nasa kalingap ka pa. Alam naman natin pag kalingap community, talagang maraming, ano yan, very exciting, no? Maraming mga pinagdadaanan yan. Di ba? So, totoo yan. Magpakatatag ka na lang, tibayan mo loob mo, and hopefully, no, matapos na rin yung pinagdadaanan. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and hanggang dito na lamang, maraming salamat.